Palo o payo? Ikaw ba, Chay? Napalo ka ba nung bata ka? Sampal, counted? Palo yun. Napaka naman, Right? ano to, parang bagay sa TV yung pasampal. Oh, diba? Very movie-like. Okay, nasampal ka na ng Oo, parents nasampal mo. na ako. Ako, oo. Tanda ko pa noon, yung parents ko, meron silang paddle. As in, literally, pang pamalo siya ng bata. Like, nakasulat, how to spank. Tapos bata ako na, self-aware ako na, binabasa ko yung instructions. Pati ako alam ko yung instructions. O, dapat kakausapin mo yung bata after, ganito, ganyan. So, yes. Pero pag sinturon na yung hinugot, Walang instructions medyo matindi, yun. walang instructions. Walang yun. rules. Yun ang masakit. And ngayon, lalo na sa panahon natin, very interesting topic ito. Yes. Ang physical punishment, especially with disciplining children. Napaka-exciting ng usapan natin Yes. ngayon. Kasi we will hear both from the perspective of a parent and tayo bilang mga anak kung Yes. gaano nga ba ka-effective yung ganitong punishment. Lalo na sa panahon ngayon, especially maririnig ng mga younger generations. Medyo, ano na siya, alien idea, di ba? Uso na kasi ngayon yung gentle parenting. Yung sinasabi Mga natin, ganyan soft ng term, parenting. oo. At yan ang mismo magiging topic natin sa episode na ito na pinamagatang Palo o Payo. Hi, Percy Fam! Again, it's Chay. And Rap. Yan. Yes. Okay, introduce na natin ang ating guest Yes, for kasi today. Rap, excited na tayo marinig yung mga stories niya. We have here at Percy Fam, Tita Sally, a mom to 4, a Red Cross volunteer, and an FRC unit coordinator from the Nativity of the Lord Parish. Tita Sally! Hi, good Hello. afternoon. Welcome! Ay, Tita Sally. Thank you sa pag-invite. Ayan, excited na kami marinig Yes, ang inyong kwento. sobra. So, hindi na namin patatagalin. Okay. Kayo po ba bilang parent, palo o payo? Well, depende sa sitwasyon. Oh. Okay. Kasi may mga situation na kailangan mo rin silang saltikin. Pero Sa yung Or saltikin. saltikin. Pero ang gentle First nung term. saltik. pero most of the time, payo. Para tumatak sa isip nila kung ano ba talaga yung dapat at hindi dapat. Kaya more ako sa payo. Very seldom kasi kung mamalo. Pero nangyari din. Okay. It happened. May naisip ba kayo, Tita Sally, na instance na sa pagpapalaki ng mga anak nyo, na parang na-feel nyo talaga na kailangan palo yung ibigay ko sa kanila? Ano ang mga kwentong Yeah, ganun? it happened yun sa panganay ko. Okay. Kasi siya yung panganay. Kumbaga, siya yung minomold ko as The role model ng Yes. mga kapatid. So, there was a time na napalo ko talaga siya. So, pero after nung pinalo ko, pero hard kasi yung palo ko, I used belt. Masakit parang talaga yung sinturon. Masakit yung Iba yung sinturon. trauma ng ano. Oo, yung masakit ang talaga. gupit nun. Oo. Kasi, mas inisip ko kung kamay ko yung ipapalo ko, masakit din sa akin kasi masasaktan yung kamay ko. Oo. Kala ko Tama kasi naman. yung pangkog, ganyan. Oo. No. Hindi. So, napalo ko siya dahil may ginawa siyang talagang, kumbaga, hindi katanggap-tanggap sa akin. Ano yung- Masashare niyo po ba kung yung ano reason? yung... Kumuha kasi siya ng pera sa akin. Ah, Kumbaga, okay. gusto niyang may bilhin siya, pero hindi siya nagpaalam. Siguro dahil wala ako. Kumuha siya ng pera doon sa wallet ko. Okay. Isa Siyempre, yan sa mga mortal sin ng mga bata. oo, ka, as a parent, pangungupit. hindi Oo. yung katanggap-tanggap. Dahil kung kailangan mo, magsabi ka. Yes. Di ba? Para ibigyan kita. Nung nalaman ko, bakit parang kulang yung pera ko? So kayo po yung naka-figure out na, parang may kulang. Instead Oo, na ako sinabihan ako kayo. mismo. Hindi siya nagsabi. Kasi Hindi siguro, sasabi. natatakot din. Oo. Pero nung naano ko, dahil siya lang naman yung malaki that time among her Yeah. siblings. So, tinawag ko siya. Sabi ko, nakali ka nga. Ganun pa. Gentle. Gentle pa ako. Paano siya? Siyempre, bakit po mama? Halika, may tatanong lang ako sa'yo. Alam mo, pag may ginawang masama yung Oo, bata, Kasi yung bang, alam mo na yun, yung, bakit po mama? Hindi, may tatanong lang ako sa'yo. Pero dala ko yung wallet ko. Hinarap ko sa kanya sa table. May nawawala dito. Sino ang kumuha? Siyempre, hindi niya pwedeng bintangan yung mga kapatid niya. Inamin naman niya na ako. Alam mo ba kung bakit nagagalit ako? Hindi yun tama. Kasi yung nagkumuha ka, hindi ka nagpaalam, anong tawag doon? Ayaw niyang sagutin. Kasi siyempre pangit. Oo. Pangit yung pangit yung salita na lalabas sa bibig niya kung anong tawag doon. na Yes. masama. Alam niya na masama. Nung hindi niya sinabi kung ano, ayaw niya sabihin talaga.
Napikon ako. Ayaw mo talagang magsalita. Yung belt ng yung sinturon ko, Yes. tinanggal ko na. Ayaw mo magsalita. Pak! Oh, napapractice po ba yun? Paano na? Oh. Like, yun na po yung, nung nagkaanak kayo, nakaset yun sa inyo na, okay, ganito ko sila i-discipline. Hindi. So at the moment, Depende dun ka nga sa nag-decide. sitwasyon. Depende sa sitwasyon kasi napikon ako na ayaw niyang sabihin sa akin kung anong tawag doon. Yung kumuha ka ng hindi Hindi ka ka nagpaalam. nagpapaalam. Napikon ako bilang nanay, hindi ko gusto yung ganun. Kasi pwede niyang gawin sa iba eh. Diba? Yes, So, hindi yes. ka tanggap-tanggap sa akin na ang anak ko matututo ng Yes. ganon. Oo. Buti sa akin lang nagawa. Sininturon ko talaga siya. Mhm. Hanggang sa sinigaw niya na kung anong tawag doon. Dahil hindi ka titigilan eh. Yeah. O di ba pangit pakinggan, Mm. sabi ko. Ilang taon na po siya? Elementary siya. Bata. Mm. Bata. Huli niyan yun. Mm-mm. Siguro na ano sa mga kaibigan na may pera, Na pressure. na pressure, peer pressure, alam mo na yun. Oo. Kaya ganon. So, nung napalo ko siya, umiiyak, after a while, kinausap ko na. Mm. Nag one-on-one na kami. Okay. Para ma-realize niya kung ano yun. Bakit hindi mo dapat gawin? Mhm. Mm. Bakit hindi kailangan ka magpaalam? Ganon. Mm. So, in-explain ko sa kanya kung ano yung dapat na attitude niya Yes. when it comes to that. At paano natapos yung buong one-on-one yun na yun? Natapos naman, pero nung yung in-explain ko, tumiiyak, hinag ko na siya. Okay. Next time, don't do that. Yes, Mm. ma'am. Actually, mas Hindi na gusto niya. kong mahimay po, kung pwede, yung dynamic ng conversation na yun. Is it more of, in-explain nyo lang, wala siyang mga question, walang parang, Wala, why is it hindi why does siya. it have to be? Tahimik siya. Tahimik lang siya. lang. Nakatingin siya sa akin na alam ko na absorb naman niya kasi hindi niya na inulit. Hindi siya sumasagot. Hindi, iyak lang siya ng iyak. So, ko na rin sa sarili ko na nasaktan talaga. Mm-mm. Kaya ginawa ko yun para matandaan niya. Yeah. Kasi ayoko mangyari na sa ibang tao mo gagawin. Mm. Tama naman. Kasi sa loob pa lang ng bahay, gagawin mo. Kailangan sa loob pa lang ng bahay, i-stop mo na kung ano man yung gagawin niya next time. Yes. Doon papasok yung role ng punishment, 'di ba? Sa pagdidisiplina. Mm. Kumbaga nung bata tayo, yung sinasabi 'di ba? Para ito magtanda ka. Mm. Kumbaga parang syempre matatandaan mo talaga 'yun eh. Like bukod sa sakit, I think ako perspective naman ng bata nung ako ay may nagagawang mali at umaabot sa kailangan paluin ng magulang. Mas takot ako sa magulang ko kaysa sa palo. Paano ba 'yun? Mas takot ka sa magulang kaysa sa palo. Meaning like, na-feel ko yung takot nung bata na Nung lumapit nilapi. sa magulang at kailangan mo nang sumagot sa mga tanong niya. Yeah. Parang yun yung pinaka-iniiwasan nating mga bata nun, di ba? Na Mm. parang ma-question ng magulang, sasagot kailangan mo sabihin ko anong mali Yes. na nagawa mo, kahit na alam mo naman talaga. Very important yung sa conversation niyo yun, Tita Sally. Yeah. Na-appreciate ko rin sa parents ko. Nasa nasa instructions ng how to spank. Dapat, you always end with a conversation with the child. Kasi dapat hindi siya nanggagaling lang sa parang nagalit lang yung magulang at biglang mamamalo na. Hindi. Kailangang may intention palagi. And yun yung na-feel ko na, hindi ko naman na-realize at that time, pero palaging nag-end yung palo with a conversation and with an affirmation na mahal ako ng mga magulang ko. Kaya nila yun ginagawa sa Totoo akin. yun. Kasi kung hindi mo mahal yung anak mo, hindi mo papaliwanag sa kanya ba't mo siya pinalo. Hindi niya maiintindihan kasi bakit ako pinalo? Yes, and I think that's where the neglect happens in some cases. Kasi Oo. yung iba, gagawin yung punishment, quote-unquote, pero walang explanation. Walang Walang explanation. usap, walang kahit anong interaction. Walang assurance, walang understanding na kaya nangyari to. Wala ring development. Siya Ang hindi. mangyari, ulit lang ng ulit. Walang realization, hindi niya Yes. marirealize kung ano yung consequence na Yes. ginawa niya eh. Oo. Yes. Pag hindi mo sa kanya pinaliwanag eh. Mm-mm. Kayo po ba, Tita Sally, may instance na na-feel nyo na hindi naintindihan ng anak nyo yung ginawa sa'yo? Kunyari, nagalit sila kasi pinalo mo sila. Hindi naman, hindi ko na-feel sa kanila yon. Though apat nga sila, never kong na-feel sa kanila na May questioning. may question ba't ko sila pinarusahan, mayroong
pagsisisi ba sa akin or may ano sila yung may parang nagalit sila sa akin, hindi ko na feel yun. Kasi every time na bigyan ko sila ng punishment, I have to really talk to them and So, yun yung hindi explain. nawawala. Hindi Yung nawawala usap. kasi Okay. pag wala yun, matutulad yun sa ibang Yes, mga yes. bata na di nila naintindihan eh. Mm-mm. Kaya inuulit nila. Yes. Tita Sally, ako may question ako. Nung bata po ba kayo, napalo din kayo? Oo, matindi ang pamamalog naranasan ko. Start sa tatay ko. Mhm. Kinain ng pusa yung pagkain namin na niluto niya. Grabe talaga yung pamamalo niya. Yun bang to the point na gumugulong na ako sa Ay, side hindi napalo. Hindi Palo. Walang Grabe rules talaga. doon, walang... Ang lakas Iba ng kasi, palo. siguro iba yung disiplina noon. Hindi rin na-realize ng tatay ko na masama talaga yon. So, hindi niya ako tinigilan hanggat hindi ako latay-latay talaga. Siguro masama talaga yung pakiramdam niya dahil napapagod siya. Pero, at the end of the day, ako ang nakarealize bakit ako napalo ng tatay ko. So, na-process nyo lang siya ng... Oo, walang Na-process usap, ko lang yun na walang usap. usapan kasi hindi nag-explain ng tatay ko. Pero sa pagsasalita niya, parang sa galit niya, na-explain na rin. Na-analyze nyo na lang. Sarili ko na lang in-analyze ko bakit ako napalo. Siguro dahil doon, napabayaan ko yung ulam, hindi ko binantayan. Kasi sinasabi naman niya, tuloy wala tayong ulam, ganyan. So, ako na ang nakarealize na, kaya siguro ako napalo ng tatay ko. Besides palo, meron pa po kayong ibang mga punishment, mga parusa sa inyo ng bata na ginagawa? Normal na parusa ng magulang, yung hindi ka pwedeng lumabas. Grounded. Oh, kumbaga. yun. Pero sa Mga pamamalo, dalawa lang talagang na-experience ko. Nung high school ako at saka nung elementary ko sa tatay ko. Hindi po kayo pinapaluhod sa munggo, tapos may hawak na libro, gano'n. Hindi naman, hindi. Walang pakain ng sabon pag may hindi, sinabing hindi. Paano yung masama. pakain ng sabon? May mga ganun naririnig ko yung mga sa iba, old na, iba. isubo mo yung sabon, madumi yung bibig mo. Malinis ganyan. yung bibig. Diba? Puro palo ang naranasan ko. From my father at saka sa grandmother ko na nagpalaki sa akin. Ano naman po ang pamalo ng tatay niyo? Ang pamalo ng tatay ko yung paddle, kahoy. Kahoy talaga. Matches. Matches. Yung akin lang may Paddle. instructions. May instructions na. Hindi Saka ako lighter. belt kasi hindi nagbe-belt yung tatay ko. Paddle talaga. Kahoy. Masakit yun. Sa lola ko ganun din. Kahoy. Palanggana pa nga eh. Ay, grabe yung Palanggana. Ang tigas nun, Lumusot lang sa plastic. ulo ko kasi siguro sa Ako, galit Tita niya. Sally, matigas nga ulo niya. Kinano niya ako, lusot ang palanggana. Parang Mas matigas yung ulo nyo kaysa doon sa palanggana. Oo. tapos bukod doon may pamalo pa, may sindi pa sa dulo. Galing kinuha niya sa may saingan eh, sa may lutuan eh. High school na ako noon. Hindi ko siya ma-imagine. High school, no? Imagine mo yung high school self mo, tapos pinapalo ka Second ng year ganun. high school ako. Pero nai-imagine ko siya sa panahon nga noon Oo. na alam naman natin kung paano nag-evolve at natuto rin yung mga ating mga magulang, ating mga Yes. lolo at lola sa kung paano magdisiplina. 'Di ba? Feeling ko rin nung time na yun, they also didn't know better. Kasi wala namang source ng kung ang pinaka-source mo lang ng kung paano magdisiplina at magpalaki ng mga bata is sa eskwelahan at yung mismong experience mo sa pagpapalaki ng magulang mo Totoo sa'yo, yun. 'di ba? Ganun lang. Ganun lang noon eh. Eskwela, teacher magdidisiplina sa'yo sa loob. Pagdating sa bahay, lola or magulang mo. Ganun lang. Tsaka walang explanation eh. Oo. Yun yung pinakamasakit doon. Walang explanation. Bakit kita pinalo? Hindi Oo. katulad ngayon, na modern ngayon eh. Ibang klase ngayon. Noon, ibang klase kasi 70s, 60s, Oo. 70s. Ibang, Ang laki ng diferensya. Na-mention niyo po, pati teachers, di ba, Teachers, nagdidisiplina. Meron ba kayong experience? Yes, when I was in high Oo. school. Kasi, nung high school ako, night classes ako. Kasi hindi ako pwede pumasok sa eskwela ng umaga at tanghali. Dahil katulong ako ng lola ko sa karinderya namin. So, night classes ako. Night school ako. Siyempre, pag night school ka, tutuka-tuka ka sa klase. Especially sa math. Hindi niyo favorite subject ang Hindi ko favorite subject ang math. So, nasa middle ako. Hindi ako sa front row. Nasa second row ako. So, habang nagtuturo si teacher, nakaganon ako. Nako, yun na. Nagdadasal na. Ako. Banata. Nung tinawag niya ako, Martires. Yes, sir. Tinanong niya ako, hindi ko alam yung sagot. Nak. Tapos, idinayo mo ko na naman ako. Akala ko, okay na. Lumanding na yung ano dito sa ulo ko. Yung eraser.
Binato niya Napakagaling. talaga ako. Galing ni teacher, Grabe yung sentado. aim. Talagang binato niya talaga ako. Nakaganon na lang ako. Tulala ako kasi hindi ko akalain na babatuhin niya ako ng buti hindi sa mukha ko, dito lang. Oo. So, yung mga teachers namin, ganun. Nagpapanis talaga sila, even yung mga classmates ko. Nangyayari, may kurot pa. Doon mo makikita na may karapatan pala yung teacher na. Yes. Parang Na kakaiba yung definition ng Diba? second home. May Dati. karapatan pala. Kasi ang sinasabi nga nung lola ko, ang teacher daw ay second parent natin Yes. sa school. So, kaya pala sila may karapatan din manakit sa amin. May disiplina May din disiplina na Karapatan. Oo. Ano? Kasi ngayon, hindi nyo na po maririnig Hindi ang na mga eh. guro na ganyan. Yes. Hindi na, wala na Maunahang ganon. mademanda ang Oo. mga guro kapag may Oo. ganong pagdidisiplina. Surreal na yung thought na like may Ah. teacher na, ba't mo ko hahawakan? Mm. Diba, kinukwento ni Father Terence sa atin na sa school nila before, meron pang butas yung parang paddle nila Oo. na parang pang ping-pong, diba? Oo. Basta parang paddle shot. Oo, Tapos parang palo. kailangan pag mapalo ka, talagang lahat ng tuldok makikita mo sa kung saan ka pinalo. Ganun Kaya siya mga pingot. kalakas. Oo. Ang bago ko narinig kay Father, napaka-creative. Maliit na chalk daw. Tapos titirisin dito sa may earlobe mo. Sabi ko, Pa-piercing ang effect. naisip yung may Sakit. ganun. Nagpabutas pala ng tenga. Masakit yun. Pero ngayon, hindi mo na Hindi. talaga maririnig ang Hindi. ganong pagdidisiplina mula sa mga guro. Mm. Again, natututo tayo na parang medyo na-filter out natin kung ano yung dapat na ginagawa sa eskwela, ano yung ginagawa din sa Bahay. bahay. Actually, yun yung nakaka-curious na change eh. Kasi kung paano tayo nag-transform ng ganun, papunta sa kung paano ngayon na, pag narinig natin stories din, parang movies na lang eh. Mga vintage movies, kwento Akala ng mo, lolo, ang kwento ng tagal-tagal na. parents na, luluhod ka sa munggo? Ba't ginagawa? Susubo ka ng sabon? That's, di ba parang isipin mo, Absurd. safe ba yun? Absurd yun, oo. Oo, kakaiba yung mga thoughts. Nagkaroon po ba kayo ng difference? Kasi of course, right now, meron na rin po kayong grandkids, di ba? Yung Mga apo. Nagkaroon ba kayo ng shift na from doing yung before na namamalo kayo, may hugot ng belt? Paano na kayo sa apo ngayon? Yes, of course, meron. Ang laki ng pagbabago. Mhm. Especially sa akin, ang laki ng transformation na dati namamalo, Yes. hindi ka makapag-hold you cannot hold your horses. Ngayon mahaba na. Talagang, kumbaga ang haba na sinturon mo, pasensya mo sa kanila. Hindi na ako namamalo. Pati yung mga anak ko, hindi na yung ibang bata sila. Hindi ko na rin sila napapalo. Kasi, na-realize ko na, hindi naman pala talaga totoo na pag pinalo mo yung bata, matututo sila. Mhm. Marirealize nila. Ngayon, hindi na. So, ang ginagawa ko na lang, kinakausap ko na lang sila. Lagi kaming, may ginagawa kasi kaming yung one-on-one, kailangan i-one-on-one mo. May pattern ako na sinusundan. Ang tawag ko doon, abakada. Abakada. May pattern na ako na Parang sinusundan. school May lang. pa-method. Oo, Oo, may abakada. na yun, Yung Tita Sally? abakada na sinasabi ko, yung letter A, attention. Yung B, yung buong pagtitiwala. Yung K, ayun, di na lang, disiplina. So, yun yung pinapattern ko. Sinusundan ko na. Kasi, ang mga bata sa ngayon, palagay ko lang sa experience ko, hindi naman sila nakakagawa ng mali kung sapat yung atensyon na binibigay mo sa kanila. May tanong po ako doon na, Tita Sally. Kasi you said na na-realize nyo lang po na ngayon, hindi na siya necessarily kapag pinalo mo, maiintindihan nila. Paano nagbago yung way of thinking na yun from before na you trusted that method yourself na sa daughter niyo, for example, na pinalo nyo, natutunan niya, kinausap nyo na wag kukuha ng pera, hindi nagpapaalam. Paano nagbago yung point of view na ngayon sa grandkids? Hindi naman necessary na ganun. Kausapin ko na lang. Paano nagbago? Yung sa akin, kaya nabago ko yon kasi inano ko sa sarili ko inisip ko, parang kumbaga, hinimay-himay ko, na hindi lahat ng pagkakamali nila kailangan mo silang paluin. Kumbaga, inano ko na rin yung sarili ko, kinontrol ko na rin. At sinabi ko na rin sa sarili ko na hindi na ako mamamalo. Kasi na-experience ko na pag pinapalo ang bata, parang lalong tumitigas ang ulo. Parang nagiging, yung nagiging makulit sila, parang mas lumalaban sila. Nakikita ko kasi sa ibang parents. Nakita ko yun sa ibang parents, na pag pinapalo nila yung anak nila,
sumasagot. nila, mas feeling ko yung mga bata mas parang, bakit ganun? Parang mas lalong, imbis na sumunod, lalong tumitigas yung ulo nila, mas nagiging, hindi note ang tawag doon eh, nagiging suwail ba? Suwail, oo. Sutil. Nagiging Sutil. sutil. So kaya Sumasagot inano na. ko sa sarili ko na hindi ko dapat paluin ng mga bata. Hindi rin ako dapat na laging yung yakata. Kasi mas hindi papasok sa isip nila. Talagang nagwa one-on-one ako. So Ngayon parang, po, kumbaga, mas ang narinig effective. ko rin, Tita Sally, kayo rin mismo bilang magulang, natututo rin kayo. Natuto rin ako. Proseso din siya Yeah, throughout the natutunan ko years. yun. Through years, Pagpapalaki ng mga natutunan paanak ko ng mga anak na magpasensya, na kausapin lang. Sa sarili ko, natutunan ko talaga yun. Kasi hindi talaga effective na daldal at saka palo eh. Sa pang-experience ko during that time nung si Congressman Bolet Banal, i-mention ka lang PTA officer kasi ko sa school. So, pinik kami to train si FAM. Yes. So, doon sa training na yon, marami kaming pinag-aralan na how to discipline children, Yes. pati sa familya, paano. Ang CFAM po, para sa mga FRC fan natin na hindi alam, ano po ang Ayun samahan yun dyan sa Ateneo, yung mga psychologists dyan, Yeah. na to teach the parents how to discipline the children, pati sa pamilya, ganon. So, nung nag-ano ko sa kanila, nag-seminar for matagal-tagal din, parang nag-aral din kami dyan. certification po ba yung kinuha niyo? Parang ganun. Hindi naman. Training. Training lang, Okay. part ng training. So, doon ko unti-unti na-realize yun, na bukod sa alam ko na hindi pinapalo, mas naging deep yung understanding ko how to discipline the children. Sinimulan ko sa mga apo ko na, kasi may apo na ako that time. So, yung mga anak ko kasi mga adult na that time, medyo college na. So, kumbaga, hindi na sila cover doon. Hindi ko na kinonsider na cover. So, nag-focus ako doon sa maliliit para ma-practice ko yung napag-aralan ko. May question po ako doon. Kasi bilang lola po kayo ng mga apo, of course. Saan pumapasok si lola and saan pumapasok naman yung anak nyo mismo na parent naman ni apo nyo? Yan. Sa pag-discipline. Like, ano maganda. yung Laro niyo po dynamic ba ay Oo. good cop, bad Yes. cop? Yes. Kasi parang, I think yung trend sa generations din, Uso yung pag may kontra eh. tumatanda, Oo. yung mga lolo-lola, sila yung mga mas mababait Yes. sa mga Sila yung yeah. spoiler eh. Apo, Diba? no? Not Baliktad disciplinarian. sa amin. Ako, sa mga anak ko, sa mga apo ko, ako yung disciplinarian. Okay. Ako yun, kasi yung mga anak ko, yung anak kong mismo, Mm-mm. hindi siya ganun ka-tough sa pagdisiplina Okay. sa mga anak niya. Parang kumbaga sobrang lax. Mm-mm. Lax siya. So ako yung disciplinarian. Ako nga yung monster sa kanila. Ang tawag ko sarili ko monster. Monster! Kasi pag nagnunuti na yung mga apo ko, sabihin ng anak ko, Mama, si Enzo, Mama, si... Yan, si sumbong. Sa'yo nagsusumba! nagsusumbong yung mga anak sa akin. Mama, si... ginawa niyo na naman ako monster sa mga anak niyo. Kaya mga apo ko, pag sumitsit na ako, Scary. Hmm. Yun na yun. tahimik na sila. Tahimik Words lang. na. Oo, ganun lang. Sitsit Wala lang kang ako. words Wala pa yun. wala akong words. Sound effects lang. Ganun sila. Pero ganyan-ganyan yung sutsut Oo. ng mga lola. Mm. No? Wala akong Ako words. talaga yung Ay, wala. nagdidisiplina, lalo na sa gadgets. Ako, kaya nga Buti monster marunong na. po kayo kasi yung gadget very is also bago na rin talaga yun Oo, eh. Ako nga yung monster sa kanila. Di tumira sa akin yung dalawa kong apo. Kinuha ko sa nanay nila kasi para gumaan naman ang buhay ng anak ko. Sabi ko, yan mga ano na yan, mga high school na, sa akin na muna yan. Dito sa bahay, sa Cubao. Para madisiplina, maturuan ko paano sila lumaki. Lahat itinuro ko na magmula sa paghugas ng pinggan, paghugas ng pinggan, pagluto, paglinis, lahat. Pati Kompleto. paglaban ng underwear. Training program Oo, to. pati paglaban ng underwear nila. Bootcamp kailan o Oo. na pala. Oo. So, itinuro ko sa kanila na, halika dito. Ganito paghuhugas ng pinggan. At may assignment sila. Ikaw, dahil ang pasok mo ganitong oras, sa umaga wala kang pasok, ikaw maghuhugas ng pinag-almusalan. Ikaw, dahil ang pasok mo, hapon na, pag-uwi mo gabi, sa gabi ka na maghuhugas ng pinggan. Ako yung sa tanghali. Mm-mm. So, yung isa sa umaga, yung isa sa gabi. Very active po kayo. Rotation yun. Hindi pwedeng hindi gagawin. Tapos, pag weekend,
Sabay-sabay kami. Maglilinis ng bahay, lahat. General clean. Sabay. Kasi wala po kaming katulong. Mm-mm. Oo, siyempre Very dapat active po matututo kayo as a talaga. lola. I mean, in that, yung arrangement pa lang na dynamic na ganun na, may schedule ka. Like, may effort po talaga. Kailangan po, Oo. isa yun sa napag-aralan ko dyan sa Ah. CFAM na ang mga bata dapat may kanya-kanyang assignments. Oo. Mm-mm. Kasi part ng discipline, part din ng pagiging responsible. Magkakasama yun. So, I learned from CFAM. Sobrang baliktad nga ng Yes. experience. Kasi ako naman, sa bahay namin, kapag pinapadala kami sa lola ko, bakasyon ang ibig sabihin. Doon kami Grabe. nakakapag-orange juice, doon Lahat kami ng- nakakalabas lahat ng ng bawal. bahay, nakakanood ng cable, lahat ng pag summer, doon kami magpipinsan. Doon kami tumitira. Tapos pagdating sa bahay, parang back to, yun, regular. back to normal. Oo. I think depende talaga sa pamilya. Yes, Na parang depende. kailangang may balancing na nangyayari. Mm-mm. Siguro kaya rin ganun yung pasok nyo, Tita Sally, sa mga anak nyo, no? At sa mga apo nyo. Kasi nakita nyo kung ano yung kulang. At kung ano Yan, yung nakita ko kailangan kasi. ituro sa mga... Kaya Saan ka papasok? na-pinpoint ko kung anong dapat. Kaya alam mo kung anong tawag sa bahay ko? Ano po yun? Training ground. Ayun na. Ayun, Tama. ang tawag. Because you have a training program. Training ground. May tanong po ako dun, Tita Sally. Kasi, syempre, iba-iba yung edad. Yeah, Diba? iba-iba. Nagbabago ba yung style? Nagbabago ba kung ano yung gusto nyong ituro, depending sa age? Meron po bang ganun na type of approach? Actually, hindi. Consistent ako dun. So, Consistent no ako. matter kung anong age? No matter what Ganon. age they are. Consistent ako doon. Kasi mahirap yung pabago-bago. Alam mo kung bakit. Iba yung trato mo dito, iba yung... Nag-iisip ang mga bata, ang tatalino. Oo. Oo. Lalo na kami panganay, alam namin kapag Aba, hindi kami nabibigyan ng atensyon. Bakit siya yun lang ang... Di ba? May hugot. Sabihin, Mama, bakit siya? Ganun lang ginagawa niya. Bakit Nako. siya yung... May mga ganun eh. May mga ganun ng mga bata. Tama. Yes. Oo. Kaya ako, Wala naman sila consistent ibang ako. titingnan. Consistent ako. Pare-pareho kayo, pantay-pantay. One size fits all. Mm. Ganun. Para maging, kumbaga, maging pattern. Ayoko nang paiba-iba. Nako, iba-iba yung sa akin, Tita Sally. Sige, ano nga ba yan, Siguro Chay? balik tayo sa dati. Hindi, kasi like, for example, Sa inyo, sa paano amin, like, kunyari ako kasi yung panganay, Tita Sally. And parang iba yung treatment minsan hindi lang sa age. Iba din kapag dahil babae ako, tas lalaki. Hindi ko makakalimutan daming yung dynamics. hindi ako pinapayagan because babae ako at hindi ko pwede gawin. Pero yung Kahit brother, ikaw yung mas matanda. kahit ako yung mas matanda. So, iba yung way ng pag-teach sa akin. Ang lagi sinasabi sa akin ng mom ko po is, kaya iba-iba yung approach kasi iba-iba yung personality. So, kung may isa kang rule na gustong ituro or isang value, kung paano mo siya ituturo sa isang anak, hindi necessarily the same dun sa pangalawa, sa pangatlo. Ganun. Iba-iba Ganun, talaga ang approach. oo. Ako pare-pareho. Kasi katulad nung anak ko yung nasa St. Paul. 'Di ba pag sa St. Paul marami kayo activities, no? May mga activities sa labas. Kahit yung ibang anak ko na sa ibang school, ganun ako. Ang ano ko lang, kung may activity, mga 1 week or 3 days before, magpaalam na kayo sa akin. Yeah, kasi kailangan yun. Kasi para alam Paplano ko, mo yun. nakaplano para alam ko, pati sa budget, alam ko kung paano natin pag-anan. At saka, kailangan alam ko ang telephone number ninyo, pati ng parents nyo. Saan kayo pupunta, saan ko kayo hahanapin. Requirement sa akin yon. Lahat sila pare-pareho ganon. Kasi para walang nag-iinggitan ba na, bakit iba? Kung may di pinayagan Dati, ganito, dapat hindi sobrang lahat. ngayon, Di ba? lahat pwede na. Oh. Kaya lumaki yung mga anak ko, lalo na yung mga panganay ko. Yung panganay ko hindi pa masyado. Iba kasi yung utak nun eh. Pero ganun pa man, kahit matanda na siya, nagpapaalam pa rin. Pare-pareho. Kahit yung anak kong lalaki nakabukod na ng tirahan yon. Pag aalis yun, magsasabi rin sa akin, "Oy mama po, may pupuntahan po." Mga 3 days before, magsasabi na sila. Parang naging habit. Naging Oo. habit na nila. Alam Naging na nila. disiplina na nila yun. Maski na ngayon yung apo ko, yung nasa akin, ganun din siya. Uy, mama, may activity po kami ganitong date. Magpapaalam. And Yun ang number 1 requirement. Yun yung nakikita ko po, no? Yung paglalagay ng, yung pagtuturo ng disiplina sa mga bata. Gaya nung natutunan nyo, Tita Sally, na hindi lang siya sa pamamalo. Dapat kasi, may sistema na sinasakyan yung mga bata at doon sila natututo na kumbaga baka hindi pala palo talaga yung kailangan ng mga bata pero bilang mga magulang kailangang iniisip din natin
na bukod sa pagsusuway lang ng kung ano yung mga mali na ginagawa nila, iniisip natin kung ano yung mga gusto nating ituro at ibigay sa kanila. And yun yung bibigyan natin ng sistema. Kunyari, chores man yan, Yes. bootcamp Oo, pala ni, oo. o kaya, Yeah. ano ba yung mga grounds for paalam, Mm-mm. para medyo may structure sila sa bahay, Tapos parang, kung malihis ka doon, at least gets nila kasi parang may napag-usapan kayo di ba? So parang may Kumbaga, babalikan kayo. may babalikan. Mm. Pero meron din namang good side yun, yung mga ginagawa nila, yung training kong yun. May reward yun. May rewards. Ano po yung reward? May rewards. nyo. Kunyari, Oo nga naman, di Credit puro cards yan pala, may pa-rewards. Oo, kahit Oo. nasa training ground kayo. Meron namang pa-reward na oo, konti. pagka na, May star. pagka na naggawa nyo yun, nakakomply kayo ng disiplina ko, may Mm-mm. reward yun. Mm-mm. Anong reward? Yun, iisa-isahin ko sila kung anong gusto nila. Ayun. Oo, hindi na pantay-pantay ngayon yung reward. Oo. So, ikaw, anong gusto mong Sa kanila sa ano, na. sa Sunday, ganyan. Mm. Dahil mahilig sila kumain, sa pagkain sila. Kasi yun lang, alam nila, yun ang ibibigay kong reward. Hindi kasi ko marunong masyado mag-reward ng mga material things. Mm-mm. Sa pagkain. Yes. O kanya-kanyang pagkain Mga na ngayon favorite yan, food. o anong Oo. favorite food. Mm-mm. Ibibigay ko yun sa kanila. Kain sa labas. Oo. Luluto, Oo. hindi kami kumakain po sa labas. Ay, hindi po. Paano yung ano nyo? Paano Luluto po kayo, ako, favorite? mahilig po ako magluto. Kaya kung anong gusto, kunyari si Bunso, ay mama, gusto ko kaldereta. O sige, kakaldereta tayo. Yung isa ko anong gusto, mama, sinigang. Mahilig sa sinigang. Sige, Pero hindi sabay-sabay, So, the Sunday, ikaw muna. Ito, magkaldereta tayo. Di ba? May menu ka na rin. Sa susunod na araw, di magsisigang tayo. O, ikaw, anong gusto mo? Basta kung anong pagkain na gusto nila, bibigay ko yun sa kanila. Yun ang reward. Yung nakakatuwa, Tita Sally, kasi parang ang ganda rin ng relationship nyo sa mga anak nyo. Para kami Ngayon na nagpapalaki magkakaibigan sila lang. ng mga anak nila. Yes. At sa mga apo nyo mismo, parang Mm-mm. na-enjoy nyo rin yung fruits of just being with your grandchildren. Yes. Parang nagkaka-relationship talaga. Ito yung fruit ng Actually, ganun kami pagdidisiplina. para kami magkakaibigan lang ng mga anak ko, Mm. pati yung mga apo ko. Kung magbiruan nga kami, parang hindi nila ako lola, hindi nila ako nanay, ganun. Siguro dahil na rin dun sa kung paano ko sila trinato, Established na paano ko relationship. yung relationship na maganda, yun ang naging kabuuan nun, Mm-mm. na naging magkakaibigan kami. At may tanong kasi ko sa kanila, sinong best friend niyo? Ganun ako. Dapat kayo ang ano. Oo, ganun. Number one na Oo. sagot. Ganon, tinatanong ko siya, sinong best friend niyo? Ganon. Siyempre, ang sagot, si mama. So, Mama ang Mama tawag ang nyo best. nila lahat. Mama, Oo. pati yung mga apo ko, mama. Mama. Ang ganda naman. Mm. Doon sa experience nyo ng pagdidisiplina ng parehong mga anak at mga apo nyo, ano yung role ng faith doon sa Malaking bagay journey din. ng inyong Kasi kahit parenthood? ako kasi sa pamilya namin, ako lang yung palasimba. Mm. Yes, inaamin ko yun, ako lang yung palasimba. Yung mga anak ko kahit nag-Catholic school yan, hindi sila yung katulad ko ba na laging nagsisimba. Ayaw nga nilang sabihan ako mag-rosaryo eh. Alam ko kung bakit. Hindi part sa schedule. Oo, hindi yun eh. Sabi nung, lalo na yung mga taga St. Paul ko, sabi, buong pag-aaral namin, ganun na ginagawa namin sa school, nagdadasal, nagro-rosaryo. So, hindi ko sila ba pinilit doon na sabayan niyo ko. Pero pag nagdadasal ako, nagro-rosaryo ko, ano naman sila, tahimik naman sila. Nagsisimba din. Pag nagsimba kasi hindi kami sabay-sabay. Kumbaga may sarili silang Yes. may oras. So ako lang talaga sa bahay tsaka nung buhay pa yung husband ko, kaming dalawa. Talaga kami nagro-rosaryo kami. Lalo na yung husband ko, sobrang religious. So yung faith, malaking bagay kasi lagi silang kasama sa dasal ko. Yun lagi pinagdadasal ko pag nagro-rosaryo. Lord, sana po yung mga anak ko maging maayos na bata, maging mabuting bata. Kumbaga, ibinigay ko sila sa Panginoon. Na si Lord ang mag-guide sa kanila. At yun talaga ang dasal Yes. ng mga magulang natin para sa atin. Regardless kung palo o payo ang na-experience natin sa kanila. Gusto ko lang po malaman din yung perspective nyo. Kasi I think sobrang swerte nyo din po na you're exposed to good kids. Like, lumaki po talaga ng maayos yung mga apo nyo and yung mga anak ninyo. But I think the reality is also, Yeah. meron ding mga hindi masyadong magandang
set up ang mga bata ngayon sa Totoo. families nila. Minsan lumalaki na papariwara. And I think that's, of course, inevitable na pwedeng mangyari. Ay, ang gusto ko malaman perspective nyo is, meron bang tingin yung effect yung parenting? Kasi yun yung madalas na pinag-uusapan po ngayon, yung gentle parenting po, di ba? Kasi kino-correlate minsan ng mga tao na kapag napapariwara ang isang bata, it's because of the parenting that they were exposed to. Do you think po in your line of work or sa pag-aaral niyo din po sa CFAM, meron po ba talagang effects yung parenting to the anak? Siguro yung mismong pagdidisiplina. Yes. Meron. Malaking epekto. Bakit? Kasi kung ang anak mo, dinisiplina mo, binigay mo yung tamang words sa kanila, yung tamang gagawin, malaking impact, malaking talaga yung parenting. Kasi, yun yung duty ng magulang to discipline your children. Bukod sa pagdidisiplina, bigyan mo sila pagkatiwalaan mo din sila. Bigyan mo sila ng tamang atensyon. Kasi doon mabubuo yung tamang disiplina, yung tamang perspective ng mga bata. Kasi hindi ako marami rin talagang magulang na kahit dinidisiplina nila yung anak nila, ayaw sumunod. Siguro may kulang kaya ayaw sumunod. Yung kumbaga hindi nila mabuo yung tamang pagtitiwala ng mga anak sa magulang, na ang magulang sa anak. I'm trying to, tinitry ko po siyang i-digest din na posible ngang parenting. Ang question ko naman po is, paano po yung sa side ng anak? Kasi syempre lumalaki din po yung bata, and of course you mentioned na gusto dapat natin palakihin sila na may trust. Pero parang up to a certain point, meron ding decision na ng bata kung saan siya pupunta. Paano naman po na minsan, di mo rin naman makokontrol 24/7 yung anak. Yeah. Huwag mo silang bitawan. I-guide mo pa rin sila kahit anong edad na sila. Kahit may trabaho na sila, huwag mong bibitawan. Kasi by there, marirealize nila yun na hindi lahat ng gusto nila pwede, hindi lahat ng gusto nila tama. I-guide mo sila, huwag mong bitawan yung anak mo. Kasi yun din ang ginagawa ko sa mga anak ko. Kasi may sarili ng isip, lalo na pag may trabaho na. Siyempre may sariling pera na yan. Huwag mong bibitawan. Kung baga, paminsan-minsan, tatanungin mo pa rin sila. Like, gustong gumimik. Ikaw punta. Ganun ako sa kanila. Mama, may kami. Paalalahanan mo. Okay. Ganitong oras na, dapat uwi ka na. Tingnan mo kung sino mga kasama mo. Huwag mong bibitawan ng anak mo. Kahit adult na sila at may trabaho na, kaya na nilang pumunta kaysa. Huwag mo silang bitawan. Ngayon po, sa mga kabataan, uso na usapin ang depression, violence, marami ang kinakaharap ng mga bata mental ngayon. health. Mental health issues. Sa tingin niyo po ba, sa mga issues na yun ng kabataan ngayon, would they have been prevented or parang less ang experience sila ng ganun kung naka-experience sila ng pamamalo sa disiplina nung sila ay bata pa? Sa pamamalo, hindi naman nga kasi kailangan na. Sa ngayon nung panahon okay yon kasi panahon ko yun Pero sa ngayon, hindi mo na nga kailangan paluin yung mga bata. Kasi nagre-retaliate sila pag pinalo. Masyadong masakit ang sa isip nila. Hindi nila tinatanggap yung pamamalo Kailangan siguro kausapin lang. Disiplina lang. Tamang disiplina lang. Paano po yung pagdidisiplina? Well, kunyari, sa kapitbahay ko, dahil may may kapitbahay talaga ako na talagang hindi ko maintindihan bakit hanggang ngayon sutil yung mga anak. Para sa akin, kung ako yung nanay, hindi ko kasi sisigawan yung anak ko, hindi ko ipapahiya sa ibang tao. Kasi yun ang... Pero yun yung nakikita nyo? Yun ang nakikita ko na ginagawa, yung bang sinisigawan ng nanay, kung ano-ano yung masamang bibig, masamang salita na sinasabi sa anak. So, doon nagre-rebelde yung anak. Yun ang tamang word doon, nagre-rebelde dahil doon sa pananakit niya, emotionally nasasaktan, verbally nasasaktan. Masakit So, emotionally, nasasaktan yung mga bata. Pumupunta ngayon sa utak nila. Nagkakaroon sila ng depression kasi iniisip siguro nila, bakit kaya ang nanay ko ganito?
bakit yung mga iba kong kaibigan din Hindi naman naman. ganito, di ba? So, doon nagsisimula na nagkakaroon ng depression ng isang bata, nagkakaroon ng pagre-rebelde. Sinasabi niyo po ba na bali yung pagdidisiplina ngayon, dapat may pag-aangkop o dapat malalim yung pag-uunawa ng mga magulang? And depende doon sa pag-unawa nila ng kalagayan ng mga anak nila. Dapat doon nanggagaling yung kung paano sila didisiplina. Yes, dapat malalim din. Malalim din, titingnan mo din yung kalagayan ng anak mo, yung emotional strength nila. Yeah. Kung hanggang saan mo sila pagsasalitaan, kung hanggang saan mo sila didisiplinahin. Kasi may mga batang, sa tingin ko, nakikita ko kasi na mahina. In Yung fact, loob. ina-advise ko yung nanay, paano mo to didisiplinahin? Ba't sa akin sumusunod ang mga anak mo? Totoo, sumusunod sa akin yung mga anak niya. Pero sa kanya hindi sumusunod. Yung mga apo niyo po. Hindi. Yung Kapitbahay ko. Kapitbahay. Oo, kapitbahay ko. Totoo. Kapitbahay. Kapitbahay ko. Sumusunod Baka po sa wala inyo. Sumusunod sa Baka akin. wala silang good cup doon. Tapos Pero yun yung Sa magulang hindi hindi marinig nila. sumusunod. Lola Yung po monster kayo ay ng yung bayan. nanay. Lola po Oo, kayo ng kaya lahat. minsan sinasabi nung kapitbahay ko nung nanay, Ate, kabayan, kasi kababayan ko, bakit yung mga anak ko sumusunod sa'yo, nakikinig sa'yo? May question po ako, Tita Sally. Why do you think sa inyo sumusunod? Kasi kung kausapin ko sila, hindi ko sila tinitingnan na masamang bata, hindi ko sila tinitingnan na naughty. Kumbaga kinakausap ko sila na parang sarili Malumanay. ko, malumanay lang. Ibang approach. Iba yung approach ko sa kanila. Doon lang pala talaga. Oo. Minsan Kasi kailangan tinuturuan ko- nag-iiba ang approach Oo. sa mga bata. Iibahin mo kasi depende sa personality ng Yes. bata. Mm-mm. Iibahin mo yung pagsasalita, how to deliver the words sa kanila. Iibahin mo Kasi titingnan mo, isa-psychologize mo sila. Parang kung paano ba niya tatanggapin. Oh, yeah. Paano ko to kakausapin. Oo. Anong klaseng tao siya. Oo. Kailangan i-analyze mo kung anong klaseng bata ito. And I think, Tita Sally, doon sa sinasabi niyo, na papakita din yung level ng effort na willing dapat yung magulang i-take. Nakilalanin mo yung anak mo. Kumbaga, pakiramdaman mo. Mm-mm. Pakiramdaman mo din sila kahit anak mo sila. Pakiramdaman mo sila kung hanggang saan ba kaya nilang tanggapin yung mga sinasabi mo. Ayan, Tita Sally, maraming salamat sa Thank you, pagpapaunlak sa aming invitation and for sharing My the pleasure. experiences, of course, of your parenthood and of your family. Siguro meron kayong advice, lalo na sa mga batang, mga magulang ngayon na nagpapalaki pa lang ng mga anak nila sa ganitong panahon ngayon. Kayo po, nakita nyo kung paano nagbago, ano? Opo. Ang ating Transformation. panahon at ang mga kabataan. Ano yung pinakamaipapayo nyo doon sa mga nagdidisiplina ng mga bata at mga anak nila ngayon? Okay. Ang mapapayo ko lang po sa mga younger parents, younger generations, na ang pagdidisiplina ay hindi lang pamamalo, hindi lang sisigawan, kundi yung tamang atensyon, tamang pagmamahal at buong pagtitiwala sa mga anak. At medyo iwasan po natin yung mga gadgets sa mga bata. Huwag natin silang gawing yaya. Kasi ang pagiging maluwag sa gadgets, doon po nagsisimula yung masamang influensya sa mga bata. Kasi nag-i-explore, di po ba? Iwasan natin yon, bigyan natin sila ng ibang mapagkakalibangan. Kunyari, kung mahilig ka magluto, turuan mo din sila magluto. Halika, maghiwa ka ng sibuyas, maghiwa ka ng kamatis para matuto ka. Or, turuan mo maging mag-sports. Turuan mo mag-badminton, turuan mo mag-chess. Kami kasi yun ang libangan namin, maglaro ng chess. Pickleball, uso ngayon yan. Mag-pickleball kayo. Kahit medyo mahal, okay lang yan. Mas mahal ang gadgets, magiging healthy pa yung katawan ng mga bata, mind, body, and soul. Di po ba? So, sa mga magulang, iwas gadgets, focus sa mga anak, ibigay ang tamang atensyon dahil doon nagsisimula ang tamang disiplina. Ay, so hard to be a parent. No, I mean, Ikaw, it's Chay, so ano complex. masasabi mo? Ang Ano sabi ang ko ngayon, takeaway mo from our episode ngayon? ang hirap maging parent. I think Yes. mahirap siya in different times because Mhm. of different factors, different situations na available to that generation. Tama. But I think that's why si Tita Sally also mentioned na nagkaroon ng parang evolution din yung sistema nila kung paano magdisiplina ang parents. Yeah. It's because nagkaroon din ng evolution of influences, nagkaroon ng evolution of threats, of opportunities. Iba-iba. Ang SWOT analysis. Oo, di ba? ang
world ngayon. Para feeling natin mas lumiit yung world kasi was connected tayong lahat. But also, mas lumaki. Do you get that? Yes, So parang yes. I feel like kaya mas complex ngayon magkaroon ng anak. Pero don't be scared, 'di ba? Kasi there are different ways to learn. I think it's about being open na like what Tita Sally did, 'di ba? Parang sumali siya sa CFAP. Natuto siya kung paano ko iaakma yung dati kong paniniwala to today. I think it's not letting go of your values. It's more of how do you adapt those values and implementing it to today, to today's world. 'Di ba? So I think yun yung hirap ng parents. Totoo. I'm not ready for that. Are you ready for that? Ako, I want to be ready for that. Pero yung pinaka-takeaway ko rin talaga is kung paanong very, very special tayong lahat, bawat isa, sa mga tanang mga magulang natin. Diba? Na-mention nga natin, diba, iba yung trato sa panganay, sa bunso, sa ganito, ganyan. But that's because it's our parents trying their best to really ascertain their discipline Yes. towards us. Na parang it's their best effort to understand kung ano yung pinakakailangan natin. And kung babalikan ko yung mga pagdidisiplina sa akin ng mga magulang ko noon, wala akong pinagsisiyang kasi na-realize ko, self-actualized na bata din naman ako noon. At naiintindihan ko yung pamamalo nila sa akin. Na parang, oo nga, I needed those. But also, there were also times na, the most memorable parts were those moments na I felt like I was seen and I was given attention. Na naiintindihan nila na yung kailangan lang pala ni Kuya is to spend time with us. More. More. Yes. Tamang Yun bati. kailangan ng mga bata, diba? Na parang, I think yun yung hindi dapat nawawala. So, kung yung tanong is palo o payo, kung palo, dapat may payo. At pwedeng Tama. payo lang naman talaga. Pwede Or din higit sa lahat, just really spend quality time with Yes. your children. Children. Yes. And I think sa mga parents ngayon, nakikita ko sa generation na. Joy! Generation mo lang. Ano ka, magkaedad tayo. Generation natin. Yung quote na soft parenting, ang nakita ko kay Tita Sally is, hindi siya natakot na magmukhang quote-unquote kontrabida sa mga anak niya. Kasi kailangan disciplinarian siya at authority siya. Yes. Hindi niya kailangan i-people please ang mga anak niya. Yes. And siguro yun yung note din na nakuha ko sa mga batang parents ngayon. Huwag kayong matakot sa kung ano isipin ng anak niyo. It's a process. Trust the process. Tayo dumaan na tayo sa, Yes. matanda na tayo ngayon. Nandito At na tayo naiintindihan na natin yung mga magulang tapos natin. Best friends na natin sila at Yes. nadjo-joke na rin natin sila sa mga nangyari nung mga bata tayo. And we realize that all of it really is out of love. Their best effort to show our love for us. Kasi nga, sabi ko, hindi madali maging magulang. Yes. And so, saludo po kami sa inyo mga magulang, FRC fam, mga nagpapalaki ng mga swail, The brave mga ones. bata. Salamat at hindi kayo sumuko sa amin. Again, to our FRC fam, sana na-inspire na naman kayo. Madami kayong napulot. Baka napaisip na naman kayo with this month's episode. Baka may mga naisip kayong nostalgic stories ng childhood nyo. Leave it down below. Gusto namin barinig yan. So, again, thank you for catching this episode. It's Chai. And Raph will leave you with the wise words of Venerable Patrick Peyton that The family that prays together stays together. and the world that prayer is a world at peace. God bless. Bye. Bye. Thank you.